Alidungdong. Ano nga ba yung Tagalog ng alidungdong? Tagalog. Alitap-tap ka dyan. Alitap-tap one is bukat kat. Firefly. Ayun. Maupay nga aga mga kasangkayan, marahil ilan sa inyo dyan ay magtataka or baka nga tumaas ang kilay kung bakit tayo mag-uusap tungkol sa mga station ID na yan, samantalang ang YouTube channel na to ay ginawa para sa, or ang YouTube channel na to ay dedicated sa life or buhay probinsya or countryside living. So simple lang yan, aminin man natin o hindi, bahala na kayo. Basta para sa akin, ang mga station ID ay naging bahagi na ng mga buhay natin. So hindi man nating lahat, at least marami sa atin ay naging naging kaparte na ng buhay natin ang pag-aabang sa mga station ID na to. Malayo na to sa barangay proper. So kanina pa kami dito, pero isang uri pa lang ng dragonfly or tutube or ano pa daw lahat, ano waray-waray? Alidungdong yung nakikita namin, yung kulay pula pa lang. Kasi madami yung klase ng alidungdong eh. Ayan. Ayun, lumipad na. Ayan, may dalawa doon. So mga kasangkayan, nandito nga pala kami sa naglo-loading na dama. Nandito kami ngayon sa Kalubian, sa coconut farm ng isa sa mga kamag-anak namin. Kasi wala naman kaming sariling lupa, yung amin talaga. Meron, pero hindi ganito na malaki or maluwang. So ayan, sa kanila lahat to, kaya lang hindi kami masyadong close sa kamag-anak namin yan. Ayan, may isang klase dito ng alidungdong, ng tutube. Kulay orange yung bunto, tapos white yung pakpak. Ayan ayan mga kasangkayan. So gusto ko lang ipakita sa inyo kasi hindi naman lahat ay may chance or hindi naman lahat ay nakakakita ng tunay na tutube or alidungdong. So at least kami dito, ito nga yung sinasabi ko sa inyo ng advantage yung sa mga nakatira sa probinsya. So ayan, may mga nakikita pa kayong magagandang tawag dito, magagandang ayan, yan yung alidungdong. So pangalawang klase na to ng alidungdong na nakita natin mula kanina. So kasi nandoon, ayun meron doon kulay pula na tutube. Ayun, yan yung kulay pula na tutube. Tapos meron dito kulay orange yung bunto, tapos yung clear yung kanyang pakpak. Parang parang white cellophane. So ayan swerte tayo at nakukunan pa natin ng focus. Ayan, yan yung alidungdong or dragonfly. At saka dito naman may nakikita tayong hatotngaw na sa kasalukuyan ay may bulaklak. Itong hatotngaw, ito yung sinasabi ko sa inyo na kinakain namin noong mga bata pa kami. Yung bunga nito ay kulay pula na parang strawberry. Yung kaibahan nga lang kasi yung yung bunga niya walang balat.
diretso siya na laman sa labas, tapos pag hinog na siya bumubuka, tapos parang may mga ano siya, parang may sprinkled na white sugar yung labas. Ito yung hatotngaw, kaya lang wala pang bunga, bulaklak pa lang. Ayan o, hatotngaw. Ayun, lumipad na yung tutubi. Dino patay. Ayan, so ito, ang dami pang hatotngaw dito. Ang tagal-tagal ko na rin nung mula nang huli akong makakain ng hatotngaw. Siguro ano pa, elementary pa lang ako nang huli akong makakain ng hatotngaw. Ewan ko lang kung ano yung Tagalog ng hatotngaw. Siguro sa mga taga-ibang probinsya ay alam din kung ano yung hatotngaw. Paki-comment down below na lang kung ano yung tawag sa inyo sa halaman na to. Yan, basta ito yung bulaklak niya. Kulay ano ba to? Pink or violet. So ayan, yung bunga nito kulay pula, pulang-pula, parang strawberry, tapos parang may asukal sa may white sugar sa labas, na binudburan ng white sugar sa labas. So ayan, hatotngaw. Please comment down below sa mga nakakakilala sa halaman na to, kung ano to sa Tagalog or sa Filipino, at ano to sa English. So ayan, basta dito. So hindi namin pag-aari yung lupain na to, gaya nga ng hindi. So ayun mga kasangkayan, no, ang dami pa ng hatotngaw dito. So gaya ng sabi ko kanina, hindi namin pag-aari yung lupain na to. Yung may-ari nito ay isang kamag-anak. So kasi wala naman kaming ganito kaluluwag na mga lupain or nyugan. Meron, pero nandoon sa ibang lugar, pero hindi rin ganun kalaki or kaluwang. Eto, maluwang talaga to. Nung malit pa ako, naalala ko, dito mismo sa parting to, dito nagtanim ng kamote yung tatay ko. So habang nagtatrabaho siya sa pag weekdays nagtatrabaho siya sa munisipyo, sa aming city hall. Tapos pag Sabado at Linggo, yun, nagtatanim siya ng kamuti at iba pang mga gulay dito sa amin. So ganito naman talaga sa probinsya. Pag medyo masipag-sipag ka, talagang hindi ka magugutom kung magtatanim ka. So dito nagtatanim yung tatay ko ng mga kamote at saka ng mga gulay, na palagi rin akong isinasama pag Sabado at saka Linggo pag nagpupunta dito. Matagal-tagal na rin mula nang huli akong makapunta dito. So more than 20 years o baka nga more than 30 years na ako nang huli akong nakapunta sa area na to. So ayan. So ewan ko kung sino na yung humahawak sa lupaing ito, pero ang sigurado ako, ito yung lupain na hinawakan o inalagaan, yung tawag dito, pagtawag sa Tagalog, ito yung lupa na inaparserohan ng lolo namin. Basta sa waray-waray aparsero or tenant. So ang alam ko, or sigurado talaga ako, bata-bata pa yung lolo namin, siya na yung humahawak ng lupaing ito. Tumanda na hanggang sa namatay, siya yung may hawak ng lupaing ito. Siya yung nag-ukopra, siya yung nagtatanim ng mga palawan doon. Pero ang malungkot na katotohanan, hindi naman na bahagian ng kahit konting lupa o parte yung lolo namin dito. Bakit hindi na rin nagpursige yung lolo ko na mabigyan siya ng kahit konting parte sa lupaing ito? Pero malong talaga to. Ayan, itong mga nyugan. So asa na ba tayo mga kasangkayan? Nawala na ako kasi may tumawag daw, hindi ko naman narinig.